When was the last time, pare? Okay. When was the last time? Mga 3 minutes ago. 3 months? Yeah, 3 months. 3 months knit ago. Months knit. So, ano ba? Mag-intro ba tayo? Or we're just gonna go to the discussion itself? Sinabi mo na yung ano ko, pare. Yun yung ano ko eh. Yun yung line ko eh. Ninakaw mo na eh. Di tuloy-tuloy mo. Well, anyway, I would like to welcome everybody again to another new episode of Kwentuhan Tako, the golden age of virtual Human entertainment. evolution. Yeah, of human evolution with Kuya Jake and Ryan. Let's go. Yeah. Last time we were talking about aliens and stuff. Today, we're gonna talk about what a lot of people want to talk about: sex. Oh my God. Woo! Like and subscribe, guys. Ngayon pa lang sabihan ko na sa inyo. Like and subscribe. Nga pala. We lagi natin pinag-uusapan to, pero laging snippets lang ng conversation, pero and most of the time puro about kalokohan, dahil wala namang talagang serious things na ano. Kasi kung talagang serious yan, yung mga nakasex natin, sila yung mga nakatuluyan. Hindi. Ewas. Pero, bago ang lahat, pare, gusto kong sabihin sa'yo, nag-enjoy ako sa pad na to. Maski ako, actually, it's very unique. Unique experience, pare, no? Ang susunod na magiging linya natin, pare, pagka nag-remote pad na naman tayo. Ano tol, awkward ba? Yeah. Nag-enjoy ako. At saka iba, mas interactive ang conversation. Hindi kagaya na parang kailangan natin tumiming na ako na ba, ikaw na ba. Which I think parang yun din ang problema sa normal conversation, di ba? Na pag hindi mo nakikita yung kausap mo, hindi mo lang kailangan mag-interject sa conversation. Lalo na pag hindi ka video capture. Buti na naka-video capture na yung isa dito, ladies and gents. Bang, bang, bang. Lagyan mo muna ng chivas bago ko mag-intro. Yeah, of course. Ano ba nilagay mo kanina yung Red Bull? Hindi kami Hindi kami sponsored. Hindi kami sponsored, pero Chivas baka naman. Baka naman, Chivas. At Red Bull, baka naman, pwede namin i-advertise. Teka lang welcome kami sa mga advertisement. But before we go ahead, hindi namin ini-encourage ang pag-iinom, alcohol consumption. Yeah. Pero hindi rin namin dinidiscourage. Sa kaso namin kasi we're adults and it's weekend and there's not much to do. Plus dumalaw si Jake. So what are we gonna do? Hindi naman kami pwede mag-holding hands and sabihin yung mga high hopes namin sa isa. Ano ba yung wish mo sa akin, Jake? Ang wish ko sa'yo is hindi na pwedeng ganun. Wish ko sa'yo is more health and prosperity. What? Ano ka? Gay! Ano ka? Gay! Like and subscribe. Hindi yan derogative. It's something like parang joke ni Ken Jeong. Pero, yeah, I'm enjoying this pod. And yung Copenhagen, napakagandang city. Isa sa mga pinakamagandang city sa buong Hindi naman sa buong Europe. I wouldn't say so. Nakapunta ka na ba pare ng Berlin? Hindi ba? Palagay ko pare, Berlin is parang kung maghahanap ka ng maraming happening at mahilig ka sa maraming city event, ang Berlin, they cater to everything. Oh? Meron silang disco doon pare hanggang alas 8, alas 9 ng umaga. Kung mahilig ka sa disco. Oh my God, yun yung mga nagda-drugs eh. Karamihan na natitira doon yung mga pare, kargado. Tandaan mo yan. Well, hindi mo kailangan ng disco para mag-drugs. Hindi, kailangan mo ng drugs para mag-disco. Kaya ko mag-disco ng walang drugs, pero it would only last me like 3 hours. Tapos, yung mood ko para sa disco is like, we need to go home, kailangan natin kumain. Kahit nung bata pa ako, pre, hindi ko siya nahiligan talaga. Yung bar, hindi ko talaga siya nahiligan. Mas gusto ko yung nasa skinita kayo,
Alam mo yun, nasa labas lang kayo ng bahay nyo, nagiinom. Live concert. O masyadong minimal yung live concert na napanood mo para sabihin mo, I really do appreciate yung live presentation. Yeah, siguro pag yun talaga malalaking tao, yun talaga. Kunyari, one of your favorite rappers that's still alive, magko-concert ngayon sa Copenhagen. Tapos sabihin ko siya, tol, hindi dito siya. Do you wanna... Oo, syempre. Kung baga kunyari si... Si ECE. From the grave. Sa Somi. When the mom the mic! Zombie. Tapos natatanggal yung daliri. Pero sikat din yung yung Wala ko alam kapatid na na? kanta, Kapatid ni Easy, hindi mo kalala? Ay, si Easy Meal. Shoutout kay Easy Meal. Easy Meal, yung kinanta mga Filipino shit, I like that one. It's stuck in my heart. Ay, hindi nga. Malapit ba yan? Hindi mo alam si Easy Meal. Sino ba yan? Pero narinig mo Pero na. kalala mo yung totoong kapatid ni Easy? Nay. ECD. That was bullshit. That's some bullshit, man. Let's go. Parang lupit talaga ng mga lights na nilagay mo dito. Believe talaga ako sa taste mo. I mean, rustic effect. Yung coil na nakapalibot sa bulb na yan. I mean, yung bulb itself. Lupit, man. Okay lang. Hindi naman siya, Meron yan talaga super expensive. Yung pinaka-original design yan, na hindi ko afford, papalo ka ng sabi natin kung convert mo sa Philippine peso, papalo ka siguro ng pinakamura is 75,000 pesos. The fuck? Pero ito, parang ang bili ko lang yata rito, parang around 10,000, 12,000 pesos. 12,000 pesos? Hindi naman talaga siya industrialized talaga eh. More on ano ba sabihin? Ginawa siya for public consumption kaya yung materials niya hindi talaga pwede mo sabihin na high quality shit. Pero it kind of does the job yung aesthetic wise. Yeah, it kind of works. But other than that, alam mo na, hindi talaga siya ginawa for paano ba sabihin? Hindi siya ginawa para yung alam mo yung mga mamahalin na alam mo talaga na unique industrialized look ang dating. Mm-hmm. May idea niyan to have this industrialized feel. Pero other than that, nakita ko lang, actually, hindi ako yung original na nakaisip niyan. Ang original ko nakitaan niyan, si Aubrey. Idea niya yun, nasabi niya, gusto ko yung ilaw, tapos tapos pupulupot ko yung wire. Tapos pinagawa nila. Hindi ko alam kung original idea niyan or something na parang na-inspire siya na nakita niya in somewhere. Pero ang ganda, what the fuck? Alam mo yun, yung rust, yung ilaw, tsaka yung different combination ng Ang ilaw yan. ng parang ilaw. ka nasa panahon ni Nikola Tesla. Speaking of Nikolai Tesla, pare, patay na si Nikolai Tesla. Congratulations, pare. Congratulations, tol, na find out mo rin. Akala ko. Speaking, nagawa muna tayo ng technical work para hindi tayo magkaroon ng technical difficulties. Is that okay, guys? I'm gonna come back and then Kuya Jake's just gonna rant for just a bit, okay? Para nagpapaalam na sa anak, ha? Don't jump, okay? Okay, guys? Pare, ano sa tingin mo yung Tol, hindi yun ang topic natin, pare, is let's talk about SEX. Let's talk about sex. Mga pala, ano yung pinaka-paborito? Pinaka-paborito ko position. Ano yan, tol? Pinaka-gas-gas na tanong pa. Ano favorite mong position? What the fuck? Ano to? Gay? Hindi, pare. Pag-usapan natin yung... Tol, ito. Aminin mo hindi. Nung may mga chicks ka, tapos tinutoyi mo sila, tapos pagkatapos niya, nakapahinga kayo, di ba? Nakasandal siya sa braso mo, di ba? Mm. Aminin mo hindi, tinatanong mo yung partner mo. Nung nakikipag-sex kasi ba? Ano yung paborito mo ba? Imposibleng hindi.
Na, O hindi kayo nag-uusap? hindi ako nagtanong ng mga ganong weird shit. And then, nangyari sa akin yan nung pagkatapos ng mga one night stand shit ko. Siyempre kailangan mo na ng medyo stable na relasyon. Para may stable sex ka. Yung may constant supply ka ng pussy. Like and subscribe, guys. Yeah. Like and subscribe. Hindi kami misogynist, no? Yun naman talaga tawag nun. Yun naman, hindi ko alam ano gusto yung tawagin ko, vagina. Stable supply of vagina. Mas acceptable ba yun? Stable supply of coochie. Yeah, coochie. Okay, pero hindi ako maniniwala na hindi mo yung tinanong ever sa partner mo. Bro, sounds gay. Hindi yung sounds gay, pare. Kasi parang... Yeah. Pero, I mean, never. Siguro pagtapos, ano ba tinatanong ko? Did you enjoy that shit? No. Tangina, hindi ako ganun ka-creepy, pare. Wala lang, parang wala nang nangyari. Hindi ko nare-recall na, uy, wow. No. Tol, isipin mo, nagpalitan kayo ng body fluids. Tinatrato mo yung acto nila para ka lang nag-toothbrush. Wala nangyari. Hindi totoo. Tulog na tayo. Hindi totoo. Wala akong parang... Ano yun? Wala kang certain conversation? But meron, pero hindi tungkol dun sa nangyari. Parang hindi naman ako ganun ka-psycho na parang... Psycho pala ako. Parang... Kailangan mag-test. Feeling ko lang kasi siguro, parang... Siguro curious lang din ako. Yung kumbaga... Minsan kasi pag may ginagawa ka sa isang babae, hindi lahat ng babae parang yung na-appreciate yung effort mo. Minsan iniisip nila na kailangan ko i-fake dahil na-i-enjoy niya yung moment eh. Alam mo yun? Which is, 100% pare, maski yung sexual partner mo nun, ginagawa nila yun kasi they just like you too much. So wala silang sinasabi. Bro, that's the most disrespectful thing to do. Pero you must always remember, pare, yung A-game mo pagdating sa kama, it's not always 100%. May maraming time, pare. Aminado ako, maraming time sloppy talaga. Yung sloppy. Pero ang idea ko naman doon, kasi nung na-realize ko, kasi one time meron akong naging girlfriend, tapos nag-usap kami. Nung sinasabi niya sa akin, dahil hindi ako emotionally invested. Sinasabi niya sa akin. Dikit mo yung mic mo, persa. Gumaganon ako, pare, na parang, eto kunyari siya. Sinasabi siya, I never had an orgasm whenever we do it anyway. Sa isip ko, wala akong pakialam kasi sa buong endeavor na to, may nag-enjoy. Ako yun, wala akong pake. Number one, I did my job. My dick did the job. Ang problema, sira yata yung kuchi mo. So, it's not my problem. Ipaayos mo yung kuchi mo. Like and subscribe, guys. Andun din ako sa yung face na I don't give a shit face na rin. Yeah, pagtapos? Yeah, I mean. Pero, syempre, may mga... Doon ko rin na-realize na habang tumatanda, sex is important, pero minsan yung personal connection mo... lapit mo yun. Sex is important, pare, pero yung personal connection mo mismo dun sa tao, it's way better than that. Lagi natin sinasabi, pare, the most intimate thing na pwede mong gawin sa... babae din. The most intimate thing na pwede kong gawin sa isang lalaki, makipag-sex sa kanya. No. That's not true. Alam mo yung pinaka-intimate thing na pwede mong gawin, pare? Maglibing kayo ng pet. No, shit, pinaka-intimate yan, pare, yung alaga nyo na for 10 years, tapos biglang namatay. Siyempre, iyak ka nang iyak, pare. So, isipin mo, pare, yung feeling, gano'n yung intimacy nyo ng pare habang nililibing nyo yung pet na yun. Na-experience mo na ba, pare, mag-flush ng goldfish na matagal mong alaga? Hindi pa. Kasi di pa ako nagkakaisda eh. Oo nga, no? Kailangan ko bumili ng isda, pare. Yeah. Kailangan natin bumili ng isda para sa pod. Anong papangalanan sa goldfish natin? Jonas. Hindi, pare.
Wag naman Jonas kasi masyadong dated Yes, siya. yun, that's uncle. Ano ka pati ni Truls yun eh. Walang ano yun, walang kinalaman yun sa Philippine culture natin. I would say Mateo. Mateo is a nice name. Mateo. Hmm. O, pinaplug para habang pinaplug na, nakalagay na rin dyan yung ano natin. Well, anyway, nasa Verge din kami na i-update din namin yung Facebook page namin na nakalimutan kong banggitin kay Jake. Sa taas ng page, sa taas ng YouTube page namin, kulang kami ng picture. So, tomorrow we're gonna take some pictures na kaming dalawa na Jake. Kung saan alin yung interesting doon, we would post it at the top ng... Yung cover Yeah. photo. Wala pa ba tayo? Wala. It's technically blank. Kaya siguro wala nagkakita. Ano ba to? Anong klaseng marketing to? walang strong na pang-hook. na pang-hook, walang strong movement. Wala ba tayo? From the basic standpoint pare, sabi rin nila ang Alam mo, para sa akin sinasabi mo kanina na yung babae, I think ang pinaka magandang gawin ng babae is like take care of your family and you and doon sila magaling eh. Alam mo yan? please like and subscribe. Bro, Anong ibig sabihin mo ron? hindi kasi isipin mo, mas gusto ba nilang nagkatrabaho sila para sa pera o gusto lang nila na parang I think it's mas gusto nila yung inaalagaan nila yung asawa nila, inaalagaan nila yung mga pamilya niya, anak niya, alam mo yan, mga ganong thing. Mas gugustuhin ba ng babae yan or mas gugustuhin ng babae maging equal sa lahat at magtrabaho din para sa I mean, ang sinasabi ko lang pag successful tong husband. Well, What do you think? What do you think, pare? Ang tanong ko lang. malayo na tayo sa subject natin. Hindi kasi yung sinabi mo kanina, hindi lang sex. Yung connection. Yung connection. Pero I think yung connection din ng satisfaction din na nakuha ng isang babae na inaalagaan ka. Hindi kasi, At, I mean, na hindi siya nag-work. I mean, focus na siya sa family. Hindi ba rin satisfaction para sa babae yun other than sex? Yan, nung 1920s siguro. Pero, You think so? Ngayon, hindi nila na-appreciate lang yung nasa bahay sila, hindi sila nag-work. Pero provided sila, they're taken care of by the husband. Ano sa tingin mo? Feeling ko, yung cheers, pre. Cheers. Cheers. Tagay. Feeling ko, Woo! Sabi mo na, woo! 26. Feeling ko, tol. Paano sabihin? Yung idea ng chasing your dreams and doing doing things for the passion of doing things rather than iba kasi pare iba yung you live to work or you work to live. Magkaiba yun. Alam mo ba yung sinasabi ko? Yeah. Kasi may mga tao na kagaya natin, nilagay tayo sa posisyon na we work to live. May babayaran na bills, may pamilyang pakakainin, may mga batang pag-aaralin. Pero may mga tao rin na they live to work. Kumaga, nai-enjoy nila yung journey ng pagtatrabaho kasi yun yung passion nila. Hindi lang yun applicable sa ating mga lalaki. Na-discover na natin yun sa generation natin ngayon na ang mga babae, may mga dreams din sila. Pwede rin silang capable sila ng independence sa sinasabi. Nung unang panahon, given siya kasi yung status ng konserbatibo na ang lalaki ang dapat financially stable at ang babae lang ang sa bahay. Understandable yun yung sinasabi nilang nuclear family idea. Pero wala na tayo ron, pre. Nuclear idea ng family is a very parang laos ng trend. Ika nga. Ang mga babae ngayon, meron na silang say, meron na sila. Nung unang panahon, yung asawa mo, pag mainit ulo mo, galing sa trabaho, pag tinanong ka, pwede mo sigawan, pare, yung asawa mo parang bumuting na, okay.
sige, magbasa ka na lang ng diary mo. Mm. Akin yung mga bata para hindi ka guluhin, makapagpahinga ka. Kasi yung stress mo sa trabaho, di ba? Pero Eh, that's a bad way to do it. Alam mo yun? Nagigets mo ako? Kahit ganun yung position nila dati, sinasabi Pero- mo 1920s, pero, you can't do that. Nay, pwede mong gawin yun. Yeah, pero kasi dina-down mo yung asawa mo dun eh. You're not helping her. Pero typical na nangyayari yun. Yeah, kaya nga, pero ang sinasabi ko is, like, hindi mo tinatratong shit yung asawa mo, pero she's been taken care of. Kung situationally speaking, Yung satisfaction na nakukuha nila. Di ba parang hindi lang din sex. Parang sinasabi mo lang. well, kung situationally speaking, kung ang mga babae, yung they decided it freely na, okay, magiging housewife ako, I would take care of the family. Sure, why not? Mm. Do they get satisfaction out of it? What do you think? Is it like, what do you think? Nung unang panahon, parang naniniwala ako na mga babae, sila yung caring tsaka nurturing. Ngayon, parang it's not the same idea. Yeah. Pangit pakinggan, pero yun talaga yung reality. Hindi na ganun ka caring and nurturing ang mga babae. In the same manner, feeling ko kasi yun na kasi yung lifestyle natin eh. Everybody has to have their own thing. Sinasabi, meron silang sinasabi parang na you can't fight your surroundings. Mm. So you need to find your own tribe. Your tribe. Ibig sabihin na parang kailangan mong mahanap kung ano yung nagda-drive sa'yo, yung gumigising sa umaga at excited kang gawin. It doesn't necessarily mean you earn a lot of money, pero pag ginagawa mo yan, it's like you're Yung parang hindi ka nagtatrabaho. well, tanongin mo dati yung mga sinaunang babae na naging housewife. Tanongin mo sila, in your hearts of hearts, yan ba talaga gusto mong gawin? O sa isip mo nung Gusto mo maging Jabberwocky. 1920s na. O gusto mo maging Jabberwocky. Anong gusto? why not, tol? Wala mo kung yun talaga din nila, tumbling-tumbling. Pero kumbaga para sa kanila, because I have kids, I have this commitment, hindi ko na nagawa yung passion ko. That's so sad. Hindi ko na na-practice yung sa result ko. I think, sige. Pero, yung nga pag tinanong mo kasi, in your heart of hearts ba talaga, yun mo talaga gusto mong gawin? Yung iba sa kanila parang gustong gumawa ng libro. Iba sa kanila gusto magtrabaho sa opisina. Maging painter, maging artist. Yeah. Pero yung nga sinasabi ko, we're living in a time na kung saan yung mga bagay na yun, pwede mo na nilang gawin eh. Mm. Ang equality between lalaki at babae, malapit na nating maabot eh. Mm. So, kailangan ba equal, lalaki at babae? Bakit? Ano ba mangyayari? Like and subscribe. Hindi. The question is, pare, ano bang masamang mangyayari kung hindi? Mamatay ba lahat ng kalalakihan? Hindi naman. Well, yung breed natin as a lalaki, in the olden days, pare, pagtatawanan nila tayo dahil marunong ka magluto, marunong ka maglinis ng bahay, marunong ka maglaba. Palagi mo ba, pare, yung mga lalaki 40, 50 years ago, gagawin nila yun. Fuck that shit, man. You're a loser. Tatawanan nila You're a tayo. loser. Pero para sa atin, parang ano yun eh, parang ang kasal, we don't treat it as parang ano eh, parang ako yung lalaki, ako yung dominant, ako yung ano. Yun na eh, ang kasal ngayon, it's a partnership eh. Ibig sabihin nun, nasa equal footing kayo lagi eh. Mm. Diba? So, kung mabubuhay ako pare 10-50 years ago, siguro a lot of men would hate me kasi para sa akin parang alam ko yung feeling na hindi mo ma-express ang sarili mo dahil nabubuhay kasi sa society na ang standard nila nandito ka lang dapat, hindi ka aangat. Mm. Pag umangat ka pare, parang you're fighting the system, you're fighting the tradition, you're fighting heritage. Mm. Fuck that shit, man. What if your heritage is Matrix? You escape it. Escape it. Narinig mo ako at ganun lang? Hello. Narinig mo ako, pre? Hello. Narinig mo ako? Oh. Ang ganda ng mic ito. I can't wait to buy that fucking mic. But here's the thing. Papahingin mo ng chivas dyan. Ang matrix ng buhay pare at ang sinasabi mong people who are the shot caller of life, ika nga, ang shot caller ng life.
hindi na yan bagong idea. Nung unang panahon pa pare, lahat ng bagay na Gusto mo malaman pare sino yung powerful people in the room? Mm. Try mong questionin pare yung sistema ng Try mong questionin ang sistema ng pamamalakad ng isang institution. Yung unang tao na magsasabi sa iyo na, "Guard, ilabas mo yan." Doon mo malalaman tol kung sino yung powerful person in the room. Or sabihin nila na, "Yeah, thank you for your time. Makakaalis ka na." Doon mo malalaman pare who's the powerful person in the room. Mm. In the same manner pare, sa isang country, para malaman mo sino namamalakad, subukan mo labanan pare yung sistemang kung paano niya pinapalakad yung bansa niya. Yung unang magsabi sa iyo na, "Okay, persona non grata ka na." yung hindi nyo man lang pare mapag-usapan. Bakit ba ganito? Bakit ganun yung pamumuhay natin? Bakit? Doon mo malalaman pare kung sino. Yeah. So yung sinasabi mo matrix, it's not actually matrix. It's just a certain group of people or person na ang personal interest nila pare, masyadong invested sila ron na ayaw nilang pakawalan yung power na meron sila ngayon. Kasi lahat ng bagay na meron sila, mawawala yun eh. Kumbaga yun yung nakasanayan nila, nasanay sila na yung respect nila, kahit hindi nila na-earn, binibigay sa kanila. Yung prestige na ang tingin sa kanila is much more higher than other people, yung self-entitlement. Kaya nga, Illuminati. Hindi natin pare. Next episode, Illuminati. Hindi, pero mabalik nga tayo doon. Yeah, siguro parang yung sinasabi ko rin dati na parang yung lalaki, yung pagiging alpha male ng isang lalaki, I think, teka lang Wait. Wag mo kong kulatan ng kilay. Wag mo kong kulatan. I don't know. Either you have it or you don't. Siguro parehas lang sa babae din. Either you love to do the old school shit or you don't want to do the old school shit. Yeah. Diba? Yeah. I think that's fair to say. Right? Scroll mo na. Mamaya magigay-kapoy ka. Mamaya. Bigla na lang ako mawawala. Ninja. yung sinasabi mo about dominating. Bakit ba importante to dominate? Alam mo pare, it's an animal instinct to dominate. Lagi natin pinagmamalaki pare na as a human being, nag-aano tayo ron, kumbaga, yung level ng kung paano tinatrato ng animal kingdom, ang society nila, sinasabi natin lagi na advanced tayo doon. Pero, importante sa atin ang to dominate. I don't get that shit. Para mo na lang sinabi na ang Mammalia Kingdom, sabi natin ang kingdom ng isang lion, ang kingdom ng isang gorilla, walang pinagkaiba sa atin. Nakikita mo sinasabi ko? I mean, talagang pagkakaiba. I mean, the same game, different animal, same game. No, it's not different. We're the same. I mean, sinasabi mong lioness shit. I think it's the same game. Yeah. Pero different animal. Pero would you eat your own? Kasi ang mga leon, pare, kinakain nila yung mga youngs nila. Would you? No. Why? So why would you compare yourself to them? Lagi natin sinasabi, pare. Kaya sabi ko, different. Higher. Kaya sabi ko, same game, different animal. Yeah, Hindi ko man sinabing same animal. Ang comparison level lang na sinasabi mo, binibigyan mo lang ng level. Sinasabi mo na, ang mga hayop, ito itong ginagawa nila, pero they dominate the same manner. We dominate. Kaya we are, I'm sad to say, parang mo sinabi na parang almost the same as them. Different animal nga, same games. I mean, sinasabi ko lang is like, paano tayo napunta dyan? Ba't napunta backtrack. Mamaya babalik tayo sa sex. From a couple of pods ago, lagi ko na naririnig yung salitang domination. Pero para sa akin, parang nagtataka lang ako na lagi natin tinatrato ang sarili natin na higher sentient being tayo sa buong Mammalia Kingdom ng mundo na sinasabi. Pero lagi natin kinukumpara yung domination natin. We're just like wolf. I am a lone wolf. I'm an alpha male. Pero at the end of the day, yung mga bagay na ginagawa talaga ng mga hayop, just to say na
you know what? Literal na alpha male ako dahil kakainin ko yung anak mo para lang yung genes at saka yung generation nyo hindi na mag-exist. Hindi na magbunga. And we're not gonna do that. Siguro nung unang panahon we would, pero ngayong panahon na to hindi na. Mm. And As then, cannibal shit. at the end of the day, hindi mo naman pwede sabihin pare yun yung pinaka-worst na ginawa ng animal because it is in their nature. Mm. Naniniwala din ako pare na meron din tayo sinasabing Bigyan mo, muna tayo. we Kaya all natin nagkita 3 months, pare. personally. Hindi kami nag-pod ng 3 months. What the fuck, man? And then nagpad naman tayo pero it's not 3 months. Yung personal na pag-iita sobrang tagal na. 2 weeks? Hindi yung mag-iita talaga tayo. Yeah. And personally. Kailan ba yung last? 3 months ago. Pumunta kami sa inyo. Pero yung episode 25, kailan ba yan? 1 month ago? Mga 2 minutes and 3 days ago. Pero, Baka sabihin mo, makakatakas ka sa ganyan mo. Ay, di, Mr. Producer, nandito, ikakat ko lang. pero pag inisip mo nga, di ba, parang it's amazing na parang nag-cherry pick tayo ng mga bagay-bagay to define us as a human being. Pero we would always still stick to the excuse na it's our human nature. Yeah. We are like animals eh. Pero pag sinabi mo, talaga bang we are like animals? Sabi mo, hindi ako animals, much more higher ako ron. Pero same naman lang tayo, no? Or what do you want to say? Hindi, kung people would accept na part ng nature natin is to dominate, tanggapin na natin na mga hayop din tayo. Yeah. Hindi niya nalalaman galing tayo sa Gorilla Kingdom ni Hindi, Gorilla Kingdom pa. ni Homo erectus at ni Homo erection. Hindi, kung Magkapatid. Joke ko yun eh. Sino kapatid ni Homo erectus? Sino? bagay, Homo erection, pare. Tol, Doon nagsimula yung... it is not a joke, pare. Ang kaya siya tinawag na Homo erectus kasi siya yung kauna-unahang version ng Naka-erect. half ape, half man na naka-erect. Na diretso. Yeah. Nagkataon lang na siguro may isang prostitute nung sabi natin 1920s. Wow, erect na erect siya. 1920s? Yeah. sabi natin- Hindi na mga ano yun, pare. Hindi na mga Homo erectus shit yun. Tol, siguro may prostitute lang. Sabi natin 1800s, yung panahon ng mga Mga jazz shit. Pero siguro may prostitute tapos bino-blowjob niya yung lalaki. Tapos narinig niya sa isang engineer, I would erect this building. Sabi, tinanong niya, ano ba yung sabi erect? Yung nakatayo. Nakatayong ganyan. Diretso. One time, nung hawak ako yung edits ng lalaki, wow, naka-erect siya. So, ngayon, sinabi ngayon ng lalaki, parang kulting tawagin na erection ah. Palagay mo, Tol. I think dun yan. Tapos, ginawa na nilagay na siya sa dictionary at Sinabi the rest is history. The rest is history, pare. Pwede. Siya yung kauna na nag-coin ng erection. Pwede. Sa genitals. Hindi kasi pare, Tandaan niyo yan. hindi kasi tol ng 1800s, ang tawag nila sa isang bagay na itinayo mo is erection. Yeah. Hindi ba building? Tol, ang building, sabi nila, It's like a foundation of an erection. hindi parang ganito, pare, ako yung mayor na nagpatayo ng isang building o isang bridge. Tapos maggagawa ako ng speech. Sabihin ko na, thank you for coming in this event. And I want you to be amazed at this erection that we build. Alam ko, ganun ang tawag nun eh. Sabay building pala gawa sa edits. Hindi kasi yan eh. Parang erection, paano ba sabihin? Basta naka-erect. Naka-build. Yeah. Vertically. Vertically na naka-build. Yeah. So one time siguro, yung prostitute ng 1800, sinawag niyang erection yung wow, it's an erection.
See, I built an erection. Siguro ito niya kinoin yung praise na yun. What do you think? I think, pare. Yung prostitute na, alam mo yung anong pangalan? Genevieve? Genevieve. 100%. 80% para Genevieve or Babylin. Ne, Shoutout kay Babylin natin nung high school kami, lagi kang may pulbo. Bakit ka lagi may pulbo? Bakit? mabalik tayo pare Like and sa ano. subscribe. Okay. Mabalik tayo pare Ano sa usapang. Asan tayo? Sa usapang sex. Okay, sama sex. Nasa doon tayo pare sa usapang intimacy. Kasi totoo yan. Ang sex is intimacy. Kahit sabihin, ang mga tao pare na ito feeling ko na nung on my affair about one night stand. Meron akong laging ano eh. Bakla pakinggan pero meron akong totoo naman eh. Kasi ano eh, it's very Baklang pakinggan. What? it's very rare to talk your own personal feelings about it. Yung kumbaga yung Ano ba, isasama ba natin sa pad yan o private yan? O ano? ano to pare. Pag ninilay-nilay ko lang ng mga panahon na yun. Putang ina, ang lalim nun. Pag inilay-nila, parang nagtatahi. Hindi kasi pare ano eh. Nung unang panahon, kumbaga parang ano eh, bakit ko nga ba ito ginagawa? Yung ano? Yung hinahabol ko yung sexual satisfaction. Tapat pa yung mic. Yung kumbaga bakit ko hinahabol pare yung sexual satisfaction sa iba't ibang tao na ganun din ang idea nila, hinahabol din nila yung sexual satisfaction nang wala man lang akong parang personal connection sa kanila. Yung alam mo yun, yung magjujugjugan kayo tapos kinabukasan wala nang usap-usap. Goodbye na lang. Salamat. Parang ganun. Di ba high school yung ganun? Yeah, pero High school, it's like that. hindi, pero nung unang panahon, akala ko nun, tol. Kailangan lagi kayong may intimacy. Hindi, akala ko nun, tol. Before tanong na intimacy, akala ko nun, parang kasi, alam mo yun, yung prestige na ano yun, na ma-high five ng mga to, tayo na parang nayari mo yun. Tapos yung naging shota niya, no? Pero, yung pag nagkakaroon ako ng personal na pagninilay-nilay nun, nagkaroon ako ng pag-iisip na, most of the time, pare, meron akong fear of loneliness. Pagkatapos nun? Tol, alam mo bang doon ko na-realize na na-enjoy ko yung moment habang ginagawa. Pero pagkatapos na meron akong empty feeling lagi. Na parang, what is this? It's like, what am I doing? Kumbaga, Parang ano bang ginagawa ko? Parang naisip ko rin yun once. Tol, No, I did not. No, I did not. Hindi, para sa akin ang sex, may certain point na enjoyable siya. May certain point na hindi naman siya. It's not bad, but it could be not good at the same time. Hindi ba parang feelings mo lang yung nagsiseparate sa intimacy? Kasi for example, nag-break up ka ng shota mo. Tutoy ka ng iba. Wala ka ng intimacy sa tutuyin mo eh. Hindi ba dapat na paano ba sabihin? Lakas mong sumata, parang mauubos natin tong 10 bote, tayong dalawa lang Pare, nag-enjoy ako. Nag-enjoy ka? Hindi mo alam kung I like the setup. Talagang everything is so perfect, pare. Hindi mo nakikita. It's so perfect. Okay, sige mo. Ano sila mo? Paano ko ba sabihin? May mga certain... Ang sarap siya may tubig. May mga certain portion ng buhay ko na Yung parang na-empty ka pagtapos. kasi Yeah. it doesn't make parang yung sabi mo, ano ba tong ginagawa ko? At the end of the day, parang alam ko rin kung actually nung unang panahon, kahit sabihin ng mga tropa ko, bitch yan, pwede mo. Pero para sa akin nun, preference siya yun eh. Nung bata pa lang ako, alam ko na yun na ang babae, meron silang right to fuck anybody who they want to fuck. At the same time, ganun ka rin doon ko rin na-realize na may mga babae na they would do it kasi gustong-gusto ka lang nila. Kumbaga para sa kanila, marami akong na-experience yan na they would say yes to me kahit hindi naman nila na-enjoy yung buong experience dahil na-enjoy ko lang.
And I would say na parang parang pagkatapos na meron akong certain na parang Parang emptiness, parang yun. pagtapos nun parang sinabi mo, okay, Eto we na had ba yun? sex and then what's next? Parang Alam mo yan? eto na ba yun? Eto Ah, na talaga yun? anong next na gagawin ko? Mm. Alam mo yan? Yeah. At the end of the day, parang inisip ko na ayoko naman makipag-commit. Dahil hindi naman talaga ito yung gusto kong parang maging. Pero napakahirap pag yung babae yung parang nagko-commit sa'yo. Sabay ikaw wala kang ka-feeling. Bro, ayun ang pinakamahirap. I think for me, yeah, mayroong babae na nagagawa sa akin. Bro, hindi ko napapangalanan pero ginagawa niya ako ng project, ginagawa niya ako ng lahat, man. Mm. At napakabait niya sa akin, napakabait ko rin sa kanya, hindi naman ako nangungupal. Mm. Sabay, one time nilapitan niya ako, pare. Mm. May group project kami sa bahay ng classmate ko. Mm. Tapos pinalabas ako, sabi ko, labas ka Jake sa labas, sa jeep. Upo ka sa jeep, sabi niya. Bakit? Ba't ako upo sa jeep? Sa harap ng jeep. Di ba yung jeep natin may parang bumper yan, di ba? Yeah. Yung upuan ng mga tambay, alam mo, pag may jeep, uupuan yung kagad yung eh. stribo na sinasabi. Yun ba yun? Yung bumper ng gulong. Yeah, yung sa harap. Yung sa harap mismo ng jeep. Yung sa harap, okay. Yung bumper. Tapos umapo. Tapos dumating itong isang classmate kong babae na wala akong talagang na gawin siyang girlfriend. Alam mo yun? I think yun ang pinakamahirap para sa akin yung pinakamahirap para sa kanya. Sa kanya rin. Pero I mean, mahirap din sa akin na kasi sinasabi niya. So why did you, pare? Sabi niya, Jake, I like you. I want to be your girlfriend. Ganyan. Pero napakahirap sabihin sa babae, no? Bro, no, we can't be girlfriends and boyfriends. Para sa akin, ang hirap sabihin sa babae ba na yung sinasabi mo pag nag-sex kayo at paano pag yung babae lang yung may intimate sa sex na ginawa nyo, tapos ikaw wala, tapos paano mo sasabihin yun na hindi siya malulungkot? Diba? Ano pangalan ng babae to? Huwag nang pangalan. Sabihin natin Emily. Emily, alam mo ginagawa natin? Pero kasal lang si Emily. Kasal na siya, nakamove on na siya. Pero sinabi ko lang yung experience na yun. Kasi nakaka-flatter yung mga ganong mga ang dami kong experience ng mga ganon, pare. It's very rare. Babae, bakla, teacher, guardia. It's very rare, pare, na hindi na very rare. Siguro, nangyari sa akin once, pero after that, never again. Kasi na-realize ko yung implication na being with someone you don't actually like. Yung parang napipilitan ka lang sa maraming bagay. Pero other than that. Yeah. Napunta ka sa relasyon na gano'n? Na hindi mo talaga trip? Yeah, napilitan lang. Pero once lang yun. Pero hindi na ulit kasi I learned my lesson na I need to say no. Paano nangyari yun? Hindi mo naman trip. Paano kayo naging kayo pero hindi mo naman trip? Sabi ko nga trip? siya, meron akong constant fear ng Meron akong constant fear ng feeling ko meron akong intimacy problem nung bata ako. Kasi meron ako laging constant fear na ang ugali ko, I would leave people and at the end of the day, they would also leave me. Meron akong gano'n. Hindi na fear yan. Parang defense mechanism ko na before nilang gawin yung gagawin ko na sila. Yeah. That's deep shit. Seriously. Hindi yung sinabi mo sa akin? Hindi ako psychologist pero I think that's deep shit right there. Minsan pag nahihiga ka, tapos pag alam mo yun, pag may mga bagay kang ginawa na either nakakaya or minsan na parang iniisip mo na Tapos may mic mo. Yung nakakaya or minsan iniisip mo na parang I need to turn my life around. Magkakaroon ka ng certain realization, magkakaroon ka ng personal conversation sa sarili mo. Which is important, pare. Importante yan, pre. Lagi hindi biro pero kailangan mo talaga minsan kausapin yung sarili mo. Pare, lagi nangyayari sa kanya. Minsan yung asawa ko nagtataka siya. Nagsasalita ako mag-isa. Yung pala nagkakaroon ako ng conversation sa isip ko sa sarili ko lang.
Tapos without even thinking, nagsasalita na pala ako. Pero ano yun eh. I think that's important. Pero pag nagsasalita ka, medyo sketchy na yun. Minsan parang ano ba, nasa boundary na ba ako ng insanity? Pre, tigil-tigilan mo na. Tigil-tigilan mo yung gay cigarette na yun, pre. Pero para sa Pero akin. dati pa yun. Dati mo pa ginagawa yan. Dati pa hanggang ngayon. Actually. Yeah. Which I think it helps too. Na, kasi, pare, ang dali-daling sabihin, ganto ka. Pero pag humarap ka sa salamin, tingnan mo yung sarili mo, sabihin mo, how shit you are. Hindi, Diba? Alam mo yung parang, bigla kang magugulat, iba pala yung pagkakakilala mo sa sarili mo. Iba yung personality mo sa pagkakakilala mo. Yeah. Tapos yung parang talagang questionin mo talaga yung deep shit sa sarili mo na sabihin mo na, bro, you are fucked or you are like lazy, you are like, may tawag doon pare, meron kang sinasabing bias. May bias ka sa sarili mo, tol. Mm. Kasi you must always remember, ang lagi mo tinitingnan kung ano yung best foot forward mo. Other than that, akala mo lagi lahat ng bagay na ginawa mo is the right shit. Pero yung proseso pala na kung paano mo ginawa is parang asshole move. Yeah. Yun eh. Kanino ko ba nabanggit sa kaibigan ko na yung kung paano mo pinapaliwanag yung personalidad mo sa ibang tao, hindi yun yung nakikita ng tao eh. Kasi iba yung tingin mo na iba yung tingin mo sa sarili mo na habang mag-isa ka, iba naman yung tingin ng ibang tao sa'yo habang umaarte ka. Yeah. Kumbaga, ano yun eh, ibang mirror yung pinag-uusapan natin. Iba yung point of view nila sa'yo, iba yung point of view mo naman sa sarili mo. Which is pag tinignan mo, parang fucked up yung yung idea na yun. Pero, minsan I need to accept the fact na pag sinabi ng kaibigan ko sa akin, you know what, asshole ka ngayong araw na to. Minsan, pag ninilay-nilayan ko, yung sinabi niya, asshole ako ng araw na yun. Akala ko I was acting like funny and I was acting like parang charming, pero hindi pala. Alam mo yan? Skol mo tayo. Skol, pare. Salamat sa pagpunta, Jake. Oo, pare. It's been parang matagal na pag-antay. It's been a long day. 5 months in the making? Yeah. Hindi naman. Kailan may huling punta mo rito? The fuck? 2 years ago? 3 years ago? Wala pa tayong podcast. Nandun pa kayo sa kabilang Wala pa tayong podcast na. 2 years ago. No fucking way, 2 years ago. Hindi, 3 years ago actually. No way, 3 years ago. Yeah. Nay, pero kayo pumunta pala kayo sa bahay. Katatapos lang ng pare ng corona na. So, 3 years ago. No way. Oh. Naalala ko nung pare, may sabi mo sa train, nag-aano pa kayo, nagmamas pa kaya. Naya, yung huling punta ko dito, yung nasa video ko. Yeah. Nasa video ng natin. Yung kabubukas-bukas lang ng mga restaurant. Yeah. Naalala mo yan? Ang bilis ng... Bro, it's so fucking crazy how time flies so fucking fast. Imagine mo, tol. Ang bilis, pare. Imagine mo, tol. You came here like what? Ilang years ago? 10 years ago. Pero parang kailan lang yun sa pakiramdam mo. Pero it's been a fucking long time. 10 years, pare. Yeah. Fuck. Ang bilis. Ang bilis. Kaya, guys, sa inyo nakikinig, kala nyo fucking 10 years is... Enjoy nyo lahat, pare. Enjoy nyo. In the future, mga makikinig dito sa pod namin, hundreds of years in the future, I don't know where, when, who, enjoy nyo, pare. Enjoy nyo. Isipin mo ganito. Ngayon, iniisip mo yung mga anak mo. Parang ang tagal nila bago lumaki. Isipin mo yan, ang tagal nila parang bago lumaki. Parang, minsan, I'm pretty sure, in your heart of hearts, you love them. Pero minsan naiirita ka na, bakit kailangan na sila maging clingy sila lagi sa akin? I'm pretty sure about it. Meron kang ganong at the back of your head. Pero technically, it is. It's technically normal. Tapos pag naging teenager sila, tapos hindi mo na sila kailangan, biglang mo miss,
nung kailan lang, ganito kayo kaliliit, tapos kinakarga ko kayo, tapos ngayon parang wala na kayong paki sa akin. Tapos bigla yung pag-uusapan na sa akin, magbibigay kaya ulit tayo. Diba? Parang ganun yun, tol eh. Yeah. So magugulat ka, how time flies na from that period na kinakarga mo sila na napaka kailangan nila yung technical support mo. Attention mo, yung buong sabay pagkatao mo. ini-ignore mo lang sila. How dare you? Yeah. Tapos bigla pag lumaki sila, bigla mo mamimiss. Na sana I would have had spent more time on that. Yung ano ko pare, nung maliit siya, me and my wife, we would spend a lot of time with her. Mula sa kung anong bagay na interesado siya hanggang dun sa mga school activities niya. Na minsan inisip ko, ano ba to? Wala na ba itong katapusan? Pero ano yun sa isip ko yung parang kasi doon ko rin na-realize na ang selfishness, it's not a bad thing, but it's not a good thing also. Pero normal yun sa atin, yung selfish na pag-iisip na, how about me? How about a me time? Sipin mo pare, ang me time ko lang nung kay Talia pag tumatay lang ako sa may banyo namin. Tapos ang gagawin pa ni Talia, kakatukin pa ako. Pa, anong ginagawa mo? Anak, umalis ka, tumatay ako. Alam mo ginagawa ko nun, tol? Habang may ako, tumitingin ako sa Facebook ko, tol. Dahil yun yung panahon ko para sa sarili ko. Tapos, kakatukin pa ako ng anak ko. Nakikita kita pa, para kang babae pag tumatay, akala niya ang lalaki, tumatay, nakatayo. Kasi pag umiihi, nakatayo eh. Kasi nung one time, nasa labas kami, nakita niya, umiihi ako, nakatayo. Akala niya, pang lalaki, pag tumatay, nakatayo rin. Yeah. Parang ang babae, pag nakatayo, sabi, dulisa min pi. Sabi niya ganun, pagka nadulewa ka. Sabi ko, bakit? Makita kita, nakaupo ko sa ano eh. Okay. Yeah, bro. 10 fucking years so fast. Imagine mo 8 years how fast it could be. Yeah. Tangina pare, di ko talaga akalaan talaga na. I mean, pag iniisip mo yung 10 years ago, I was fucking 23. Well, dumating ako rito, 25 ako. Pa sa isip ko, parang kailan lang yan. Yeah, 30 years ago na yan eh. 30 years. Ouch, man. Fuck. That hurts a lot, man. Hindi, pero I mean, parang, okay lang, sinaksak mo ako eh. Pero yung ginanong-ganon mo yung knife, yung impact, pare, parang, holy shit. It came from you, pare. Of all the people na pwede magsabi sa akin yan, pare, it came from you, man. Yung impact na, pare, parang, tol, you're so brutal, pare. Wala kang puso. Hindi, pero I mean, like, seriously, enjoy niyo yung time, man. Ang dami nagsasabi sa especially ikaw lagi kitang naiisip pag sinasabi. Yung panganay ko, lagi yung gusto, hug me, dad. Tapos yung punso naman, syempre, gusto. Ganun din. So, pag yayakapin ko itong bunso, yung panganay, sabihin, I don't have time for me now. So, what the fuck? I can split my body in half. Higa ako sa kwarto, mahiga ako sa kwarto. I physically can't. Lahat sinabi mo, dalawa yung arm ko. Alam mo, pwede ka rito eh. Alam mo, pag sinasabi ko yun sa kanila at pag nangyayari yung mga ganyan situation, alam mo po ba sa isip ko? Yung sinasabi mo sa akin na may miss mo yan, pre, pag gusto nilang ng huggy time and all shit. Yung first ang lagi pumapasok sa isip ko pag sinasabi ko, I can't be in two places at the same time, guys. I can't. Yeah. Nobody can. Diba? Parang sabi ko, alam mo, isipin yung sister mo na, never lagi lang siya yung the center of attraction. What? Like, stop watching TikTok. Don't be so dramatic. Sabi ko lang, pero I can feel na parang sasaktan siya tiny bit. Pero, no? Hindi kasi, naman, how can you do that, pare? Hindi kasi, tatlo, pare. Kasi buti yung pangalawa ko, hindi ganun kaarte. Tol, you must always remember, you would not understand it kasi you're an only child.
Yeah, pero kaya nga, paano mo nga, paano mo i-explain nga sa kanila yung, because you can't be in the same two places. Hindi, para sa akin siguro ganito yung explanation ko. Mas common tayo. Gusto mo ng gusto mo ng huggy time? Okay, sige. Dalawa yung arm ko. O dito ko mahiga habang pinapatulog yung sister mo. Tapos si Jackson naman sabi niya, paano naman ako, Dad? O, pumatong ka sa dibdib ko. Well, you wouldn't understand yung kung paano yung feeling ni Adam kasi you were the only child. Ako pare, product ako ng tatlong Magkakapatid children. kayo. Tatlo. Ako yung panganay. Ikaw ba yung panganay? Oo, ako pa yung lalaki. Tapos dalawang babae? Isang lalaki, tapos yung bunso namin. Parang Babae? parang mga anak mo, pare. Panganay ka pala, pre? Oo. Tangin na, pre, nakala ko parang bunso ko. Kung umarte, parang retarded eh. alam mo naman ako, tol eh. Hindi kala ko talaga parang, hindi kayo yung parang tipong panganay eh. Para kayong, ikaw yung parang, I don't act like one. para ikaw yung middle, ikaw yung black sheep, ikaw yung bunso. Hindi, tol, maniwala ka sa akin. Dahil masyado yung pagkakamali ko rin yun kasi I should have understand na ang parents ko, they were just trying their best to raise us sa isang era na kung saan kung tayo pare clueless tayo, mas clueless sila. In the same manner as your mom and your dad when they were raising you, pare, hindi rin nila alam kung anong ginagawa nila. They just parang go with the swirl. Go with the swirl. They adopt, pare, as time goes by. So marami akong lagi akong naniniwala ang pagkakamali ko ron, naging jealous ako imbis na naging envious ako. Ang enviness, pare, it's a drive na parang when I grow up, kailangan ko maging ganito. No, I need to make myself much better on what my parents did. Kasi parang yan yung sinasabing you're turning the negative things to positive. Yeah. Pero ang problema kasi noon, naging jealous ako. Masyado ako nag-give in sa jealousy na ang attention nila nandoon. Parang meron akong parang self-entitlement na nung unang panahon I am the center of the universe, as bigla hindi na. Alam mo yun? Really? Yeah. Parang nakikita ko yun sa panganay ko. Pero parang nakikita ko siya sa ganun. Ang pagkakamali kasi ng father ko noon, hindi naman pagkakamali kasi hindi niya rin kasi alam eh. Hindi niya rin naman alam kung ano yung personal needs ko. Hindi niya rin, kasi yung father ko noon, typical na na blue collar job na worker. So, ang father ko, pag nagtrabaho, he would go, aalis siya ng 6 in the morning, uwi siya 8 or 9 in the evening hanggang sa magsara na yung Plaza Fair. And that is like an everyday thing. Yeah. So, pag uwi niya ng bahay, pagod na siya. So, para sa akin, hindi ko naintindihan yan eh. Kumbaga, selfish idea na I give in to jealousy. Yeah. Pero ang hindi nagawa ng father ko, ipaliwanag sa akin, you know what? Pag namatay ako, you're gonna be the man of the house. You should man up kasi ikaw yung panganay. I know na may mga bagay na hindi tayo nagagawa. And I promise you na, yun yung hindi ko narinig, I promise you na pag nagkaroon ako ng panahon, we would do something like an adult stuff na alam kong would suit your age. Bro, that's fucking dipshit. Like seriously. I think that's the best thing I've heard so far. Pero you're doing the same shit right now, pare. You're doing an adult shit with Adam. You go with this basketball thing. And I'm pretty sure parang nag-uusap kayo tungkol sa laro, tungkol sa game, kung ano yung lacking. Yeah. And, but I think that's the fucking best way to say it. Hindi yung nagawa sa akin ng dad ko eh. Kumbaga para sa akin, hindi niya naipang. Pero I'm not blaming him kasi kagaya ko rin, hindi niya rin alam kung ano yung ginagawa niya. As time goes by, he just go with the swirl. Kung ano yung alam niyang tama. Lagi matatandaan pa sa buhay na to. At anong paliwanag ng magulang natin kung paano magkaanak, kung paano mag-raise ng family. Pag nangyari na sa'yo, you would always go with the swirl kasi iba yung experience ng parents mo, iba na may magiging experience mo as a parent itself. Tsaka iba din yung situation. Yeah. Maybe iba yung situation na maging ma-experience mo
compare sa magulang mo, di ba? Kaya sa akin, hindi ko sinisisi yung dad ko, hindi ko sinisisi yung mom ko. Kasi ginagawa lang nila kung ano yung what they think is best for us. And they always think the best for us. Wala diba? namang parents pa rin nag-iisip na masama sa anak nila. Maliban lang yung kung mga addict to shit na psycho. I Huwag na natin i-include yung mga yan. Basta yung, I mean, normal. sabihin natin yung good parent. I Good would say parent. I would say yung parent ko, they have been a good parent to me. They did the best as they could. I think they're proud of you. I think Papahinga mo na ang chinos. I think my dad is. Yeah. Yeah, I don't know yung mom ko hindi siya ganun ka-expressive eh. Pero I think my dad is. Bro, mother is always there. Tatandaan mo yan, pare. Hindi, ano ko sabihin? Mother is I think so. lagi Maybe. silang nandun, pare. Akala mo lang wala sila dun, pero bro, kahit ano pang nagawa ng nanay natin sa atin, ng pagkakamali, bro, they love us so fucking much. Tandaan mo yan, pre. Magbabalik ang maalaala mo kayo. Hindi, pero totoo yan. Mother will always be fucking there. Let's trash the sex topic. Let's just go to this deep kind of shit. Kasi parang feeling ko itong sexuality thing, we should just talk about it the next time. I-cut na lang natin yan. Yeah. Okay. And then, isama natin sa footage, pero we just go with this kind of family conversation itself. I think this is a better conversation. What do you think? Yeah, I think so too. Yeah. I think cut ko lang yung sex shit and then it's like, Hindi, parang, yun na nga eh. Wag mong isipin na naglalak ka kay Adam. I just think you just need to explain to him that you are mag-11 ka na. So we need to have parang another next level na na relationship as a father and son eh. I know na hindi ko kaya siyang ibigay sa'yo. You must always remember, si Chloe, hindi pa siya able to parang to take care of herself. Hindi kagaya mo na pag umuwi ka ng bahay, pag nilagay ko niya yung pagkain, you could just eat on your own. Diba? Pero at the end of the day, wag ka rin maging guilty na hindi mo na ibigay sa kanya yung ginagawa mo ng baby siya kasi hindi na rin siya baby. yeah. Hindi mo ako. Ibang level, nasa ibang level na siya ngayon eh. Naintindihan ko sinasabi niya. I think the only thing that you could do right now, which is ginagawa mo naman pare, you would spend time pare. Imagine mo, tol, nag-outel tayo ng podcast and then you would say, tol, nakalimutan ko, meron palang basketball si Adam. And I would say, yeah, it's fine. Kasi ano yun eh. Parang, number one coach eh. Hindi pare, you need to spend time sa mga bagay na alam mo po. Sabihin natin Na hindi maglalast na. Hindi I mean, hindi yeah, I mean, in time. In time. Hindi dahil hindi maglalast. Yung alam mo yung ang pinaka-importante sa mga anak natin, mapipili nila na mahalaga para sa atin kung ano yung kung saan sila interesado. Kasi para sa kanila parang, alam mo ba yung dad ko? Yun yung magpiprint ng impression sa kanila eh. Yung forever na impression. Alam mo yung dad ko? Hindi naman panatiko ng basketball yan. Pero pag naglalaro ako, lagi siya nandoon. He would always cheer. Hindi niya alam kung ano nangyayari sa game. Hindi niya alam kung nananalo kami o hindi eh. Di ba? Yeah, but at least you're fucking there. Di ba? It doesn't matter. Pero pagka binigay sa akin yung bola, makikita ko yung dad ko, pumapalakpak siya. Hey Adam! Good job! Wala pa nga akong ginagawa. Di pa nga ako nakakashoot. Di ba? Kaya Adam, baliktad eh. Hindi ko nga pinapasahan yung mga... Yeah, but I know what you're saying. Yeah, pero, I think, binigyan mo ko ng parang uplifting shit na parang hindi ako alam. Kasi, kami ni Adam talagang, yung bonding namin talagang, most of it's like competition. Yeah, kasi siya yung panganay. Oh, competition. Kinento kasi ako kanina, nanood siya ng David Goggins video pare. Ngayon, sinabi ko kasi nakagando siya, one-legged, yung isang leg niya nakahang sa 5 minutes na daw siya, then legs na next leg after, 100 push-up na siya, naka 50 sit-ups na siya. Sabi ko, wow,
Say, what? Kasi paano kami, push-up, padamihan kami ng push-up. Siyempre, talo yung daddy. Magaan lang yun eh. Pero still, I mean, competition Tol, it's Yeah, fucking there. yeah. That's why I fucking love it. tol, yan ang pinagkaiba ng generation natin sa generation ng dad natin. Ang tatay ko, pare, wala siyang pakialam kung atakihin siya sa puso, but you would never fucking beat me. No shit, pare. Nung na-discover ko, pare, ang push-ups, sit-ups, tsaka yung kung ano pang exercises. Lagi ko iniisip, alam mo yung sinasabi nila na ikaw dati yung alpha male. I need to overthrow you. Yeah. Alam mo yan? Yeah, syempre. Tapos nung one time, nakipag-compete ako sa dad ko ng push-up. Isang bagay na hindi ko nalaman. Ang dad ko, kahit na wala na siya sa technical na form, yung condition niya, Ano pa rin? andun pa rin, pare. What the fuck are you doing, pare? Yung microphone mo, you're putting it away. Yeah, ano pa rin. So, I never beat my dad in push-up. Ngayon siguro, yeah, I could. I never beat my dad in running, but I'm pretty sure now I could. I never beat my dad in biking. I'm pretty sure I could. Pero kasi nung unang panahon nakala ko nun dahil na ang youth nasa side ko. Parang feeling ko nasa advantage ako pero never kong nalaman na ang father ko at anong gawin ko. He is physically trained to do those kinds of shit. Kasi kahit hindi ko alam, he would do Okay those. ba yan? Okay ba yan? Basta ano. Yeah. Woo! Commercialization yan. Pero, yeah, I could never physically beat my dad, pero I'm pretty sure now I could. Kasi matanda na yung dad ko. He's like what? Almost 60 now. I think my dad is 60. I would always remember yung frustration ko. Bakit hindi ko pa matalo itong matandang tao? Saan ba? Push up? Sa maraming bagay para physically. One time, I have been, hindi maraming away, pero alam ko yung feeling na nakusuntok. Alam ko yung feeling ng nakikipagsuntukan. One time ito, pare. Alam ko yung tatay ko, he would never admit to this, but this fucking happened. Tol, ang layo mo sa mic, hindi kita marinig. Gagam ako. Okay lang yan. Nag-chewing gum din ako eh. Hindi nga. Oo nga. Taksil. Okay. Pero minimalize ko lang yung pag-chew ko. So, yung, pare, remote control, nanonood ako ng TV, no? Nanonood ako ng TV. Tapos nung dumating yung father ko, ang pinapanood ko ng pare si Eugene. Tanda ako daw, Ghost pare. Fighter. Woo! Yeah. Woo! Ghost Fighter. Vincent. Vincent ka ba, tol? Hindi ako maka-Vincent. Black Dragon ba? Hindi ako maka-Vincent, Black tol. Dragon. Hindi ako mahilig. The best. Hindi ako mahilig pare sa isang lalaki na nagkakagusto sa kapwa niya lalaki. Gusto ko yung parang mga ganong villain eh. Vegeta. Ano yung nagkakagusto sa kapwa niya lalaki? Si Vincent. Oh. Ghost Fighter. May bakla si Vincent. Nalala mo yung lalaki na nakatakip yung kalahati ng mata niya? Hindi siya lalaki, babae siya pre. Lalaki yun, tol. Babae siya. Lalaki yun, tol. Sino? Kokoro, something parang ganun. Kokoro yung may nagsasama ng malaking turtle? Hindi, yung naalala mo yung pumunta sila sa dimension ng mga halimaw. Kaya kila naglaban-laban kila sila. Yomi. Di ba naalala Babae yun, yung kasama ni Vincent. yung namatay namatay yung tatay ni Eugene. Si Ryzen. Si Ryzen niya. Lalaki yun, pare. Babae siya. Pare, basahin mo yung manga. Panoorin mo yung anime. Babae siya. Saan ako maniniwala? Sa anime, sa manga? Sa manga. Tol, whatsoever. Nanonood ako nun. Tapos, ito yung gusto ko sa podcast natin. Humahaba yung oras natin kasi I don't care kung mag 2 hours to. It's an ADHD podcast. Yung isip namin lumilipad kung saan-saan. I don't care. It's gonna be 2 hours, this podcast. I don't care. I'm just enjoying
enjoying the setup, enjoying company of Kuya Ryan, Yeah, conversation and shit. So I don't care. Pero yun nga, tol. I can cut it 1 hour, 1 hour. No, Jonas will cut it 1 hour, 1 hour. Tol, wala na si Jonas. Did you fire Jonas? Pare, lagi mong isipin, ang bago nating editor, At sino na siya? si Bergen. Oh, Bergen. Welcome, Bergen, sa aming podcast. At sana nakakaintindi ba ng Tagalog to si Bergen? Konti. Konti. Pero SS yung Bergen, ha? Yellow. Yellow. Yeah. Dito. Si Bergen ang bago namin PA. Hindi ko alam na na-fire na pala si Jonas. Tol, matagal na na-part si Jonas kasi attitude. Yeah. Alam mo yun? Scriftly Alvarsel, pare. Ginawa mo ng Scriftly Alvarsel. Kailangan ko ng sweldo eh. Kasi kailangan ko ba fuck you, Jonas. Palagi mo ba kami sumasweldo kami? Fuck you, Jonas. Before you think of yourself, think about us first. Kasi kami yung mga boss mo. Yeah? I need money to... Fuck your survival, Jonas. Eat grass. Eat fucking grass. Para ka 1 hour na tayo, pare. Ayaw kong patuloy ito. Gusto kong gawing part 1 lang to.